The Forgotten Chef King. Kabanata 21. Katatapos lang pasadahan ng tingin ang kalbong si Johnny Mercer mula nang umalis si Damian Brown sa kanyang poultry farm. Ang biyahe pauwi ay nakakairite, hindi siya mapakali sa loob ng sasakyan. Si Damian Brown, na halos mabaon na sa utang, hindi na nakayanan pang buuin ang halos 1 milyong kulang. Kaya napilitan siyang isanla ang Primrose Hill Chicken Farm kay Johnny Mercer. Isang matabang oportunidad ang bumungad kay Johnny, isang pakinabang na hindi niya inaasahan. Habang binabalikan niya ang lahat ng iyon, hindi niya maiwasang maalala ang lalaking nakausap niya ilang araw na ang nakalipas, isang lalaking may peklat sa mukha, nagngangalang Trevor Smith. Ang bitag sa chicken farm, ay gawa ni Trevor. Ang anak ni Damian, si Darren Brown, ay nadala sa sagalan sa ilalim ni Johnny Mercer, at iyon ay plano mismo ng lalaking may peklat. May kasunduan silang dalawa noon kapag nakuha ni Johnny ang farm, bibilhin ito ni Trevor sa murang halaga. Malinaw pa sa sikat ng araw, ang tunay na pakay ni Trevor Smith ay ang Primrose Hill Chicken Farm. Sa simula, maayos ang takbo ng lahat. Ngunit habang papalapit ang araw ng paglipat, biglang may kakaibang kutob si Johnny Mercer. Napansin niyang maganda pala ang takbo ng negosyo sa farm, malaki ang tubo, maganda ang sistema, at tila bawat manok ay ginto. At doon siya natauhan. Bakit ko nga ba ibebenta ang ganitong klaseng negosyo sa iba? Bulong niya sa sarili. Ang taksil ng ngiti ay unti-unting gumuhit sa labi ni Johnny. Kung ako ang magpapatakbo nito, ako rin ang kikita. Si Trevor. Aba, hindi ako magpapalamang. Kaya habang hinihingi na ni Trevor ang kwenta, lihim na tumibok sa isip ni Johnny ang kanyang sariling plano. Paano kung akoan ko na lang lahat? Marami pa akong pakinabang dito, hindi ko to basta ibibigay, madiin niyang sambit. Sa isang iglap, nagpasya siya. Dinukot niya ang cellphone sa bulsa, hinanap ang isang pangalan, at mabilis na tinawagan. Sa screen, lumitaw ang pangalang Freddie Bell, ang ama ni Finn Bell, may-ari ng cafeteria sa North Bridge House sa Camden City. Mabilis na sumagot ang kabilang linya. Hoy, kalbo? Ani Freddie, anong kailangan mo? Tumawa si Johnny, pilyong tono. Hehe, syempre, magandang balita. Di ba nagtatanong ka kamakailan kung may makukuha kang supplier ng manok? Aba, pinag-isipan ko yan. Sa dami ng pinagdaanan ko, sa wakas, may nahanap akong farm na pwedeng mag-supply sa'yo. Halatang nabuhayan si Freddy sa narinig. Totoo ba yan, Johnny? Hindi mo na kailangang magduda, sagot ni Johnny na nakangisi. Magaganda ang manok, malulusog, sariwa. Medyo mas mahal nga lang. Walang problema, sagot ni Freddie Bell, sabik ang boses. Basta maayos ang supply, kahit magdagdag tayo ng kaunti sa presyo, okay lang. Ang totoo, desperado na si Freddie. Simula nang sumikat ang fried chicken ni Marcus Ashford, ang Nibbling Chicken, na pamatok sa buong eskwelahan, unti-unting nalugi ang cafeteria ni Freddie. Nang subukan pa niyang magreklamo sa principal, nabigla siya, regular pala itong customer ni Marcus. Kaya sa huli, siya pa ang napahiya. Walang nagawa si Freddie kundi lumapit kay Johnny para maghanap ng bagong supply ng manok. Pero dahil sa sobrang demand, halos wala nang mabili sa mga pamilihan. Ang manok ay parang ginto, kulang sa supply, mataas sa presyo. Kaya nang marinig niya ang tawag ni Johnny Mercer, tila nabuhay siyang muli. Agad silang nagkasundo na magkita kinagabihan. Habang pinapatay ni Johnny ang tawag, napangisi siya. Ito na. Ito ang pagkakataon kong yumaman, bulong niya sa sarili. Maya-maya, sa kabilang dako ng lungsod. Spencer Wright, gaano mo kakilala ang mundo ng mga sindikato dito sa Camden City? Seryosong tanong ni Marcus Ashford. Gabi na, lagpas 10:00. Tapos na ang operasyon ng kanilang restaurant. Kasama niya sina Edwin Harper at Spencer Wright sa Camden Night Market. Si Connor Edwards, ayon sa mungkahi ni Marcus, ay nag-upgrade na ng simpleng kebab stall tungo sa isang malaking grill stand. May mga empleyado na rin siya, at ang samyo ng inihaw na karne ay kumakalat sa buong palengke. Sa ilalim ng mga kumikislap na ilaw ng gabi, umupo silang tatlo sa isang mesa. Nag-order ng mga skewers, lamb, roasted green peppers, at 2 roasted kidney na inirekomenda ni Spencer. Mainit ang simoy ng hangin, amoy usok at kalansing ng bote ng malamig na beer. Underworld. Ngumisi si Spencer habang ninangat-ngat ang iniihaw. Medyo kabisado ko yan. Noon, malakas sila. Pero mula nang alisin ang meat ban, medyo lumiit na ang kita nila. Bakit? Tanong ni Marcus, nakakunot ang noo. Kasi, nawala na ang pinagkakakitaan nila, sagot ni Spencer. Anong pinagkakakitaan?
Itlog, biglang sabat ni Edwin Harper. Ha! Itlog! Nagulat si Marquez. Tumango si Spencer, nakangisi habang kumakagat sa roasted kidney. Tama ka, itlog. Noon, nung bawal pa ang karne, ang itlog ang pinaka-pinag-aagawan. May mga peke pang ang itlog na gawa ng sindikato. Mas malaki pa raw ang kita kaysa droga. Natahimik si Marquez. Halos hindi makapaniwala. At habang nagkukwento si Spencer, unti-unti niyang naunawaan, noong panahon ng vegetarian enforcement, halos lahat ng pagkain ay may lason. Hanggang sa maimbento ang tinatawag na pure chicken, isang uri ng manok na kayang mangitlog ng walang lason. Pero kakaunti lang ito, at napakahirap alagaan. Kaya ang itlog ay naging simbolo ng yaman. Isang piraso ay katumbas ng mamahaling hiyas. Kaya nga't nabuhay ang industriyang panggagaya ng itlog. Ang balat gawa sa calcium carbonate, ang loob ay sodium alginate at lemon yellow. Halos hindi mo na maipagkaiba sa totoo. Maraming mayayaman ang naloko, akala nila tunay, yun pala peke. Isang itlog na peke, ilang sentimos lang ang gastos. Pero ibinibenta ng ilang pirasong dolyar. Tubong lugi sa masama, pero halos walang panganib. Kung sa panahong iyon ako nabuhay, naisip ni Marquez, baka ako mismo ang naakit gumawa niyan. Huminga siya ng malalim. Grabe! Kakaiba talaga ang sindikato sa mundong to. Tumango si Spencer. Ang Camden City, isa sa mga sentro ng paggawa ng peking itlog. May grupo riyan, pinamumunuan ng isang lalaking nagngangalang Jerry. Pero nang matigil ang meat ban, bagsak din ang negosyo nila. Nagpatuloy siya, casual ang tono habang sinisimot ang pangalawang roasted kidney. May pangalawang leader yung grupo, mas mabangis pa. Laging nasa mga sagalan, walang kinatatakutan. Ang pangalan niya, Johnny Mercer. Kalbo. At kung tutuusin, bahagyang ngumisi si Spencer, mukhang malapit na ring mahulog sa kulungan ng kalbong yun. At sa mga salitang iyon, tila sumiklab ang apoy sa loob ni Marcus Ashford. Sa gitna ng usok at ingay ng palengke, tahimik siyang ngumiti, isang ngiting alam mong may binabalak. Sa sinabi ni Spencer Wright, napatigil sina Marcus Ashford at Edwin Harper. Hindi dahil sa impormasyon mismo, kundi dahil hindi nila inasahang ganito kalalim ang pagkaintindi ni Spencer sa ganitong mga bagay. Napansin ni Spencer ang mga tingin nilang puno ng pagtataka. Napakamot siya sa labi, saka itinapon ang ginamit na bambangho ng inihaw sa mesa. Mahilig lang talaga ako sa mga ganitong balita sa araw-araw, sabi niya habang nagkibit-balikat. News lang yan, hindi ba? Worth it ba talagang pagtakhan? Pagkasabi noon, kumaway siya kay Connor Edwards na abala pa sa pagtanggap ng mga bisita. Hoy, Connor. Dalawa pang toast dito. Napailing si Marquez. Kakakain mo niyan, baka ma-high blood ka. Ngumisi lang si Spencer. Ayos lang yan, malakas ako. Pero boss, sabay lingon niya kay Marquez, ano bang habol mo sa mga ganyang bagay? Hindi agad sumagot si Marquez. Sa halip, tinitigil niya ng seryoso si Spencer. Alam mo ba kung anong klaseng tao yung boss nila, si Jerry? Hindi man niya alam kung sino ang nasa likod ng lahat, malinaw kay Marquez na hindi ito basta aksidente. Ang pagkakadating ni Ruth Fletcher, ang sabotahe sa chicken farm, lahat ito, tila planado. Ang tanong ngayon, paano niya lulutasin ang krisis sa farm? Kahit naging maingat siya at hindi pumirma sa kontrata ni Ruth, natuloy pa rin ang aksidente. Kung mawawala ang supply ng manok mula sa Primrose Hill Chicken Farm, hindi niya maipagpapatuloy ang plano niyang fried chicken fast food. Kailangang maresolba niya ito, ngayon. At mukhang konektado rito ang sindikato ng palsipikadong itlog. Ang kalbong si Johnny Mercer mula sa grupong iyon, nakaharap na niya kanina. Pero ang mas gusto niyang malaman ngayon, anong klaseng tao ang boss nilang si Jerry. Dumating si Connor dala ang dalawang toast. Kinuha iyon ni Spencer at walang pakundangang sinimulang kainin. Si Jerry. Ngumunguya pa rin siyang nagsalita, yun ang tinatawag na Boss Jerry. Mabait yung tao. Napakunot ang noo ni na Marquez at Edwin. Mabait. Halos sabay nilang tanong. Isang sindikatong nagbebenta ng peking itlog at mabait daw ang leader. Nilinggan siya ni Marquez. Bakit mo naman nasabi yan? Humigop muna si Spencer ng beer bago sumagot. Si Jerry mismo, hindi masamang tao. Loyal pa nga. Nagbebenta lang ng fake eggs para kumita. Pero nang mahuli sila ng grupo, siya ang yumako ng lahat ng kasalanan. Nakulong ng 7 taon. Paglabas niya, nagtayo ng maliit na bar. Yung mga dati niyang tauhan, kinuha niyang muli, binibigyan ng trabaho, binibigyan ng pag-asa. Kahit karamihan sa kanila, medyo pasaway pa rin, to be honest.
Pero mula nang makalaya si Jerry, mas gumanda ang seguridad dito sa Camden City. Napakunot si Marquez. Pero di ba sabi mo, si Johnny Mercer, nasa illegal na sugal at underground gaming. Iba yon. Pinagpatuloy ni Spencer, ngumunguya pa rin ng inihaw. Si Johnny Mercer, tipikal na kriminal. Si Jerry, nagbago na. Ilang beses na niyang pinayuhan yung kalbo pero wala, pasok sa isang tenga, labas sa kabila. Hanggang sa halos maghiwalay na sila. Napaisip si Marquez. Kung ganon, mukhang mabuting tao nga si Jerry. At doon, parang may sindi ng ideya sa isip niya, isang ilaw na biglang nagliwanag. Kung ganon, baka ito ang sagot. Tahimik na minasdan ni Edwin si Spencer, na abala pa rin sa pagkain. Pero may kakaiba. Hindi ito basta kwentong chismis lang. Ang detalye, ang paraan ng pagkakalahad, parang sinasadya niyang itulak si Marquez sa direksyong iyon. Sinasadya ba niya ito? Pagsapit ng alas 11, tumayo si Edwin at nag-inat. Boss, uuwi na ko. Simula nung nahuli akong hinalikan ni Sai last time, kapag late akong umuwi, iniisip agad ng misis ko na may kalokohan ako. Napahawak si Marquez sa sentido. Oo, sige, umuwi ka na bago magalit yung tigre mong asawa. Pagkaalis ni Edwin, nanatili sina Marquez at Spencer, pinag-usapan pa si Jerry. Pagkatapos, nang magsimulang magligpit ang may-ari ng inihawan, umalis na rin sila. Pagdating sa Sai's Home Cooking, dumiretso si Marquez sa kusina at lumabas na may hawak na fresh keeping box. Walang sasakyan sa ganitong oras, kaya naglakad siya. Pagkaraan ng 10 minuto, nakarating siya sa isang maliit na bar, Breakpoint. Maliit lang ang bar, pero buhay na buhay ito pagsapit ng hating gabi. At ang may-ari, si Boss Jerry. Tumigil muna si Marquez sa labas. Ayaw niya talaga ng mga ganitong maingay na lugar. Ngunit bago siya makapasok, narinig niya ang pamilyar na tinig. Boss, ang sakto naman. Paglingon niya, naroon si Spencer Wright, nakasuot ng lumang jacket. Ngumiti ito ng malawak, para bang sabik na sabik. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Marquez, medyo gulat. Nakatira ako malapit dito. Nakasanayan ko nang uminom dito pagkatapos ng trabaho. Ngumisi si Spencer. Ikaw, boss. Di ka pa naman pwedeng pumasok sa bar, di ba? Kailangan ko makausap si Jerry, mahinahong sagot ni Marquez. Alam niyang hindi aksidente ang pagdating ni Spencer. Pero sigurado siyang hindi rin ito kalaban. Nagpatuloy siya, plano kong makipag-partner kay Jerry para sa fried chicken fast food. Ito na ang naisip niyang solusyon. Pero kailangan muna niyang makasiguro, totoo bang mabuti ang taong iyon. At wala bang kinalaman si Jerry sa ginagawang panggugulo ni Johnny Mercer. Sanay na si Marquez sa mga uno sa nakaraang buhay niya. Marunong siyang bumasa ng tao. Kung tama ang kutob niya, si Jerry ang susi sa kaligtasan ng negosyo niya. Investment deal. Tanong ni Spencer na parang nangaasar. Boss, balak mong magnegosyo kasama ang dating kriminal. Di ka ba natatakot na maloko? Ngumiti si Marquez. Kung tama ang pagkakakilala mo sa kanya, mukhang sulit subukan. Tinitigan niya si Spencer ng diretso. Samahan mo ko. Nagpigil ng tawa si Spencer. Baka mainit lang ulo ko, dami kong kinain na inihaw. Pero sige, samahan kita. Pang bodyguard na rin. Napailing si Marquez. Ito nga, isa pang problema pero mukhang kakampi rin. Sa loob ng bar, kakaiba ang eksena. Wala ang mga babaeng nagsasayaw o nag-aalok ng alak tulad sa ibang club. Sa halip, mga lalaking mukhang pagod sa buhay ang umiinom ng alak habang nakikinig sa malungkot na peking opera na tumutugtog sa background. Isang bar na puno ng lungkot, hindi ng ligaya. Ngunit sa ikalawang palapag, may kakaibang mundo. Sa loob ng isang pribadong kwarto, isang kalbo, Johnny Mercer, ang nakahiga sa gitna ng sofa. Sa magkabilang braso niya, 2 babaeng lasing sa tawa at alak. Halos 3 bahagi ng bote ang naubos niya, at tila lumulutang na sa hangin ng kasiyahan. Sa kabilang sofa, nakaupo si Freddie Bell, ang negosyanteng nakipagkita kay Johnny kaninang umaga. Ngayon, pinag-uusapan nila ang bagong supply ng manok. Mataas ang presyo, oo, pero malaking kita. At higit sa lahat, napangiti si Freddie sa nalamang balita. Ang bagong source ni Johnny Mercer ng manok ay mula sa Primrose Hill Chicken Farm. At ang supply ni Marcus Ashford. Galing sa Maple Leaf Farm. Ibig sabihin, tanggal sa linya si Marquez. Ngumisi si Freddie. Akala mo kaya mo akong tapatan, bata? Hindi mo alam kung sino ang kalaban mo. Tumayo siya, medyo lasing. Brother Bald, ihilang ako sandali ha.
Babalik din ako. Huwag kang tatakas, ha? Malakas na tawa ni Johnny. Pero paglabas ni Freddy sa kwarto, pagdating sa hagdan, napatigil siya. Nanlaki ang mata niya. Naroon, paakyat sina Marcus Ashford at Spencer Wright. Marcus Ashford, ikaw pala yan. Halos pasigaw niyang sabi. Nagtaas ng kilay si Marcus, malamig ang tinig. Sino ka? At sa isang iglap parang naglaho ang yabang ni Freddy. Hindi makaimik, hindi makagalaw. At sa pagitan nila, ang tensyon, kasing talim ng kutsilyo. Pagpasok ni na Marcus Ashford at Spencer Wright sa bar ng The Lexington Hotel, hindi inaasahan ni Marcus na magiging madali ang pagkikita nila sa kilalang gangster-turned-businessman na si Jerry Hayes, ang dating Golden Cake, na minsan ay kinatatakutan sa buong syudad. Ngunit sa halip ng mga bodyguard o sindikatong tanod, isang bartender lang sa unang palapag ang walang kabog-abog na nagsabing. Pangalawang palapag, kaliwang kwarto. Napailing si Marcus. Yan na yun. Napangisi si Spencer. Sabi ko naman sa'yo, boss, ordinaryong bar owner na lang yan ngayon. Hindi na underworld kingpin. Habang paakyat sila ng hagdan, isang lasing na lalaki ang biglang bumunggo kay Marcus. Amoy alak, pulang-pula ang mukha, at halos hindi na makatayo. Marcus Ashford. Sigaw nito. Sinira mo ang buhay ko. Naningkit ang mga mata ni Marcus. At sino ka naman? Ay, Freddy Bell. Ang lasing na sumigaw. May-ari ng kantin sa Northbridge House. Dahil sa'yo, bumagsak ako. Bago pa man makasagot si Marcus, isang tinig ang sumabat mula sa gilid. Freddy. Tumigil ka na riyan. Si Johnny Mercer iyon, ang dati ring kasosyo ni Hayes. Ngunit nang makita niya si Marcus, napahinto siya. Tumalim ang kanyang tingin, saka dahan-daang umatras papasok sa booth. Samantala, si Freddy naman ay nagmamadaling tumakbo papunta sa banyo, ngunit sa sobrang kalasinggan, sa pambabae siya napasok. Napailing na lang si Spencer habang may sumisigaw sa loob ng CR. Classic, bulong nito. Simula pa lang, may eksena na. Walang imek si Marcus. Diretso lang sila sa kaliwang kwarto. Sa loob, nakaupo sa harap ng lamesa si Jerry Hayes, payat, nakasalamin, at abala sa pagbasa ng hardcover na The Merchant of Mayfair. Sa unang tingin, para siyang propesor kaysa dating kriminal. Ngunit nang magsalita siya, nabasag ang ilusyon. Sa ilong na boses, tanong niya. So, anong kailangan niyo sa akin? Maingat na inilapag ni Marcus ang dala niyang lalagyan ng pritong manok sa mesa. Mr. Hayes, gusto kong makipag-partner. Magbubukas ako ng fast food chain. Kinuha ni Hayes ang isang piraso ng manok, kinagat ito, at halos mapatalon sa sarap. Diyos ko, ang sarap nito. Alam mo ba kung ilang milyon to kikitain? Partner tayo. Nagkatinginan sina Marcus at Spencer. Masyadong mabilis. Masyadong madali. Pero bago siya pumayag, malamig na sabi ni Marcus. Bago tayo mag-usap ng deal, may kailangan muna akong ayusin. Ang Primrose Hill Chicken Farm, kinuha ni Johnny Mercer. Tumigas ang ekspresyon ni Hayes. Tinawag niya agad si Johnny. Pagpasok ng lalaki, halatang lasing pa rin. Ibalik mo ang farm, utos ni Hayes, malamig at mababa ang boses. Ngayon din. Napahalakhak si Johnny. Nabubury na ba sa alak ang utak mo, Hayes? Hindi mo na ako mapapasunod. Mahina ka na. Unti-unting lumalim ang tinig ni Hayes. Kung yan ang desisyon mo. Tapos na tayo. Fine. Sinampal ni Johnny ang pinto bago tuluyang lumabas, iniwan ang katahimikan sa silid. Tahimik si Marcus. Ramdam niya ang bigat ng hangin. Si Jerry, kalmado lang, parang walang nangyari. Ngumiti pa ito ng bahagya at sabay sabing. Huwag kang mag-alala. Maaayos ko yan. Habang pababa sila ng hagdan, napatingin si Spencer sa librong The Merchant of Mayfair na nakasandig sa mesa. Mahilig pala siya sa mga nobelang bawal, biro niya, pero baka sa tinig ang pag-aalinlangan. Si Marcus, tahimik. Tumitig lang sa sahig habang mabagal na naglalakad. Sa isip niya, paulit-ulit ang isang linya. Magtiwala ba ako sa isang taong katulad ni Jerry Hayes? Matapos ang matinding habulan, inakala ni Johnny Mercer na wala na siyang dapat ikatakot. Walang pakundangan niyang itinaas ang manggas, at humarap kay Jerry Hayes na para bang handang manapak. Nanlaki ang mga mata ni Jerry, galit na galit, halos umuuga ang dibdib sa tindi ng emosyon. Talagang tinatalikuran mo ako, Johnny. Tinatalikuran. Dapat lang. Single ni Johnny, nanginginig ang boses sa galit. Ilang taon kang nabubulok sa kulungan, tapos paglabas mo, gusto mo pang magpakamatino. Aba, baliw ka na yata.
Lahat kami handang sumunod sa'yo, pero gusto mong magpakasanto. Huwey! Ako, sawa na sa ilusyon mo. Matalim ang tingin niyang ibinaling kay Marcus Ashford. Ah, ikaw pala yung bata sa manukan sa Primrose Hill. Ikaw yung dahilan kung bakit binabawi ng boss ang lugar, no? Aba, hindi ako papayag. Biglang umaban si Johnny, galit na galit, parang leon na handang umatake. Ngunit humarang si Spencer Wright, malamig ang tono. Usapan lang, Johnny. Walang pisikalan. Anong sinabi mo, ha? Sino ka ba? At bago pa makaiwas si Marcus, isang kamaong puno ng galit ang inihampas ni Johnny. Ngunit bago pa man ito tumama, mabilis na sinapo ni Spencer ang kamao ni Johnny, sa katinuhad ng malakas sa sikmura. Isang malutong na, og. Ang umalangaw-ngaw, sabay bagsak ng lalaki sa sahig. Napatigil si Marcus, hindi makapaniwala sa bilis ng pangyayari. Grabe, sulit bawat sentimo sa bodyguard na to. Nagpagulong-gulong si Johnny, isinuka ang halong alak at apdo. Kumalat sa silid ang masangsang na amoy. Eksaktong pumasok si Freddy Bell, halos pasiga. Kuya, anong nangyari dito? Put, sumambit si Johnny habang pinupunasan ang bibig. Tatawag ako ng tao ko. Papatayin ko kayong lahat. Pero biglang tumayo si Jerry Hayes, malamig ang boses. Huwag mo nang hintayin bukas. Tawagin mo sila ngayon. Tapusin na natin to. Pagkasabi niya noon, sunod-sunod ang yabag na dumagundong sa labas. Pumuno ng mga anino ang pinto, mga dosenang lalaki, armado, mababagsik ang tingin. Napahigpit ang hawak ni Marcus sa upuan. Naghihintay na pala sila sa kabila. Lumingon siya kay Spencer, na tila walang kaba, parang may alam. Si Johnny, na kanina'y mayabang, ngayoy namutla. Anong ginagawa niyo rito? Walang sumagot. Ang mga dati niyang tauhan, pati yung mga kasamang umatake sa Primrose Hill, lahat nakatingin lang sa kanya, malamig at tahimik. Lumapit si Jerry, dahan-dahan, mabigat ang bawat hakbang. Tapusin na natin to, Johnny. Lahat tayo gustong magbago. Pero ikaw, pilit mong ibinabalik sa putik ang lahat. Ayoko na. Ibigay mo na lang ang titulo ng manukan. Illegal naman yun. Nanginginig si Johnny, sa kamarahas na inilabas ang papel mula sa bulsa. Agad iyon hinablot ni Jerry, at walang pag-aalinlangan, pinunit sa harap niya. Sumunod, tiningnan niya si Marcus, at ngumiti. Malinis na ang farm. Handa ka na bang makipagtrabaho? Tumitig si Marcus sa kanya, saka kay Spencer na abala na namang nagbabasa ng libro, parang walang nangyari. Pagkaraan ng ilang segundo, tumango siya. Makikipagtulungan ako. 1:00 ng madaling araw. Tahimik na naglakad si Marcus pabalik sa restaurant. Sa labas, kumaway si Spencer, tila palem na. Pero hindi nakatiis si Marcus. Hintayin mo ako, wala ka naman bahay dito. Tumigil si Spencer, tumingin saglit, saka tuluyang naglakad palayo. Walang salitang iniwan. Mula sa dilim ng kanto, tumigil siya sandali, saka kinuha ang cellphone. Jerry, sabi niya sa mababang tinig, magpakatoto ka naman sa acting mo. Halata kang scripted kanina. Tumawa si Jerry sa kabilang linya. Pasensya na, Mr. Wright. Pero si Johnny Mercer, tapos na siya. Siguruhin mong kasuhan ng extortion at illegal gambling. At, pakisend ng kopya ng librong binabasa mo. Sandaling katahimikan. Sabihin mo na lang na gusto mo ng malalaswang babasahin, sagot ni Jerry, natawa. Habang pinagmamasdan ni Marcus ang ilaw sa kalsada mula sa bintana ng hotel, napansin niya ang papalayong anino ni Spencer sa labas. Tahimik siyang ngumiti. Sino ka ba talaga, Spencer Wright? Tahimik ang tanghalian sa Size Home Cooking. Sa sulok, 2 customer lang ang nag-uusap ng mahina habang ang sikat ng araw ay dahan-daang lumulusot sa mga kurtina. Walang gaanong tao tuwing weekend, lalo na ngayong bakasyon sa paaralan. Si Spencer Wright, na walang magawa, ay nakahanap ng lumang chess set at nakipaglaro kay Edwin Harper habang si Marcus Ashford naman ay abala sa kusina. Maya-maya'y lumabas siya, may dalang bagong lutong crab spring rolls, mainit, malutong, at kaakit-akit sa amoy pa lang. Pagkatapos niyang ihain iyon, sumilip siya sa cellphone. Kahapon pa sila nag-usap ni Ruth Fletcher tungkol sa posibleng kasunduan. 1 araw daw ang kailangan para maihanda ang kontrata. At tulad ng inaasahan, bago pa siya muling makaupo, isang pulang kotse ang huminto sa tapat ng restaurant. Bumabaro ng babaeng matagal na niyang pinag-iingat, si Ruth. Mula ulo hanggang paa, elegante ito sa suot na body hugging na damit na tila hinulma sa katawan. Hindi maiwasang mapalingon ang mga lalaking napadaan. Hawak niya ang kontrata, at sa ngiti sa kanyang mga labi, halatang may binabalak.
Pagpasok niya, agad siyang sinalubong ng pamilyar na amoy, crab spring rolls. Muling sumiklab ang pagnanasa sa lasa nito na hindi niya malimutan mula kagabi. Kahit sa marangyang hapunan ng Thamesgate Enterprises, hinanap niya iyon pero walang nakalapit sa luto ni Marquez. Ngayon, nang makita niya ang gintong kulay ng spring roll sa mesa, ngumiti siya ng palihim. Magaling. Inihanda pa talaga niya para sa akin bago ang pirmahan. Umupo siya sa tapat ni Marquez at mahinahong ini-slide ang kontrata. Mr. Ashford, ito na ang kasunduan. Pakisuri na lang. Habang nagsasalita, inabot na niya ang isa sa mga spring roll. Pero bago pa niya mahawakan iyon, dalawang bagay ang ginawa ni Marquez. Isa, pinunit niya ang kontrata sa harap ni Ruth. Dalawa, at saka siya kumuha ng spring roll gamit ang chopsticks, at kumain. Tahimik. Ang unang kilos ay malinaw na pagtanggi. Ang pangalawa, isang insulto. Hindi pala iyon para sa kanya. Nanginig ang panga ni Ruth. Anong ibig sabihin nito? Tahimik pero matalim ang sagot ni Marquez. Eksaktong nakikita mo, Miss Fletcher. Gusto mo bang sabihin sa akin kung sino ang gustong pabagsakin ako? Namilog ang mga mata ni Ruth. Nalaman mo na ba, ang tungkol sa chicken farm scheme? Bahagyang ngumiti si Marquez, malamig. Ibig sabihin, totoo ngang may gustong sumire sa akin. Napatigil si Ruth, alam niyang nahuli siya sa sariling bitag. Ang spring rolls na gusto niyang tikman, iyon pala ang pain. Ginamit ni Marquez ang kanyang kahinaan para mailantad siya. Kung matalino ka, mariing wika ni Ruth, isara mo na lang ang restaurant na to bago pa kami kumilos. Dahil kapag kami ang gumawa, pagsisisihan mo yun. Tumigas ang ekspresyon ni Marquez, na tila biglang tumanda ng ilang taon. Banta ba yan? Ngumisi si Ruth ng malamig, sabay talikod. Lalabas na sana siya, ngunit, Miss Fletcher. Huminto siya sa may pinto. Nakalimutan mong magbayad, mahinahong sabi ni Marquez. Ang spring rolls, 1,000 piso ang presyo. Napatigil si Ruth. Dahan-dahan niyang inilabas ang pera, malakas ang kaluskos ng papel nang ihagis niya iyon sa mesa. Sana masarap, malamig niyang sabi, sabay labas ng hindi lumilingon. Nang tuluyang magsara ang pinto, bumaantong hininga si Marquez. Napatingin siya kay Spencer, na abala pa rin sa chess. Panalo ka na naman. Hindi pa, sagot ni Spencer. Pero mukhang checkmate ka sa kanya. Ilang oras ang lumipas, dumating si Cassandra Royce, may dalang sama ng loob at ngiti sa labi. Marquez, sa tuwing pupunta ako rito, pagkain lang ba ang ginagawa ko? Ngumiti si Marquez, nagbibirong tanong. O baka naman ako ang dahilan kung bakit ka laging bumabalik? Hindi ah. Si Jenny at Cyril ang hinahanap ko. Sabay lingon sa paligid. Nasa labas sila kasama si Sophie, paliwanag ni Marquez. Napawi ang inis ni Cassandra at napalitan ng kislap ng tuwa. Ganun ba? E di ikaw na lang ang gagamitin kong chef. Marquez, gusto ko ng hammer cakes. Napatawa si Marquez. Egg tarts ang tawag doon. Hammer cakes. Giit ng dalaga. Habang tumatawa sila, sabay silang nag-bake, si Marquez ang seryoso, habang si Cassandra naman halos mabasag ang isang plato sa kakulaitan. Ngunit bago pa matapos ang masayang hapon, dumating sina Nathan Middleton at Lily White. Pagpasok nila, agad napatingin si Nathan kay Cassandra, at saglit na nagningning ang mga mata nito bago mahigpit na hinawakan ang kamay ni Lily. Marquez. Narinig naming dito ang pinakamasarap na bamboo shoots pork. Napaawang ang labi ni Cassandra, bakas ang inis. Si Marquez naman, napapikit at napabuntong hininga. Ayun na naman, bulong niya. Masisira na naman ang plano ko. At bago pa siya makasagot, isang malakas na hampas ng hangin ang bumukas sa pinto sa likuran. Kasunod ang boses ni Spencer na hindi pa kailanman naging ganun kabigat. Marquez. May paparating. Napatigil silang lahat. At sa labas ng bintana, may anino ng 3 itim na sasakyan na huminto sa kalsada, ang mga pintuan ay dahan-daang bumukas.